tungkol doon, di ba? Na hindi kayo pwedeng galawin? Hindi pwedeng galawin o banggitin ang Atletico de Bilbao. Pakinggan nyo dahil hindi ko na napigilan. Hintayin mo hanggang dulo ng video. May pasabog akong sasabihin. Pasensya na, i-like mo at magkita tayo sa dulo. Yan ang nangyayari. Hindi nyo ba kaya pag hinawakan namin to? Pasensya na, sa buong pagmamahal, tingnan mo, babayaran ka pa namin ng higit 60 milyong euro. Si Nico William ay magiging sa Barca. Magiging sa Barca siya. Tama na, sobra na ang pangiinsulto. Sobra na. Sino ba sa tingin nyo kayo? Sino ba sa tingin nyo kayo para kailangan naming magpakaganyan? Huwag kang magsalita, baka magalit siya. Ang Atleti, ayos na pare, ayos na. Ikinukumpara natin ang Atletico de Bilbao sa Football Club Barcelona, pero ano ba ito? Buong pagmamahal at respeto ko sa Atletico de Bilbao. Pero ikinukumpara nyo ba ang sarili nyo sa Barca bilang club? Sa antas ng kompetisyon, ikukumpara mo ba ang isang club tulad ng Atletico de Bilbao? Hindi nanalo sa loob ng 40 taon laban sa Football Club Barcelona, ang pinakamahusay na koponan sa kasaysayan. Pakiusap, tama na. Dapat kayong maging proud na may anak kayong lalaki na magtatagumpay sa Barca at magiging international player ng Spain. Si Nico William ay mag-iwan ko sa 60 milyon sa inyo. Tama na ang pag-iyak, pare. Tama na ang puro reklamo, puro kalokohan na ginagawa nyo dyan. Tama na, pare. Tama na. Sino ba sa tingin nyo ang mga sarili nyo? Sino ba sa tingin nyo ang mga sarili nyo? Sa totoo lang, kung nakakagulat na talaga ito, ibig sabihin si Gerard, si Deco, na kahit sino na magsalita tungkol sa Atleti, okay, Nico William, kailangan pang mag-ingat dito. Baka may magalit, pakiusap lang. Pakiusap, kayo naman ang nauna na hindi gumalang sa amin, hindi nyo iginalang ang Barca kahit wala namang ginawa ang Barca. Una sa lahat, si Andres Iniesta Lujan. Kahapon ko nang sinabi kay Ginoong Andres Iniesta, isa sa pinakamalaking alamat sa kasaysayan ng football sa Espanya. Aling stadium lang ang hindi gumalang kay Andres Iniesta? Ito ay San Mames. Ito ay San Mames, ha? San Mames? Dumating ang kaso Negreira at hanggang Hunyo 24, 2025, wala pa ring nangyayari. Wala man lang kahit isang testigo na nagsasabing ang Barca ay bumili ng mga referee o ng mga laro. Tapos kayo pa ang nagtatapon ng pera sa amin, ha? Kasama ang muka ni Negre at ang muka ni Laporta, iniinsulto kami at tinatawag kaming mga magnanakaw. Yan ang meron kayo sa inyo, ang pagiging kagalang-galang ng Atleti, ha? At ngayon, nandito kayo, iyak ng iyak, at hindi kayo pwedeng galawin kahit kaunti. Tama na Atleti, tama na Di Bilbao, tama na Uriarte, tama na, konting respeto naman, pare, matatanda na tayo, tama na yan. Sobrang kayabangan. Mula sa isang koponan na, oo, may kalidad, inaamin ko, at palagi kong nagustuhan ang Atletico de Bilbao. Pero nagawa nyo ba? Dalawang grupo ng tagahanga na laging nagkakaisa at nagre-respetuhan. Kayo ang naghiwalay nito dahil sa galit nyo sa Barca, dahil sa mga nangyari. Na hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ipaliwanag mo sa akin dahil hindi ko alam. Nakakahiya ang gulo nyo dahil lang sa football. Magkakaproblema sa Espanya, bansa at lahat ng aspeto. Dahil binanggit niyo si Nico Williams, si Nico Williams ay gustong-gustong maglaro dito. Dito mamamatay si Nico Williams para lang makapaglaro dito. Magtatagumpay siya dito kung loloobin ng Diyos para makalaro sa eskudong ito. Walang problema, walang insulto. Marami nang naitulong at ipinaglaban ni Nico Williams ang inyong uniforme sa loob ng maraming taon. Dapat kayong maging proud na lilipat siya sa isang malaking team. Mas malaki pa kasi kayo, malaki na kayo sa Espanya. Pero sa buong mundo, hindi kayo malaking grupo na lumalaban para sa Champions o para sa iba pa. Hindi talaga, kahit sa Liga, hindi rin kayo ganon. Pero pare, konting respeto naman. Pakiusap, naiirita na ako pero ayokong magalit. Mahaba pa pasensya ko pero ayokong maubos. At napapatawa na ako. Ngayon natatawa na talaga ako kasi nakakagulat talaga. Sinusuri mo lahat ng bagay at mapapatawa ka na lang. Mapapatawa ka talaga sa mga nangyayari. Totoo, ganun ba kainit ang ulo at kayabang? Anong ginawa ng Barca sa inyo? Hindi ako makapaniwala. Seryoso. Pag-isipan niyo yan. Pag-isipan nyo talaga kasi hindi ko naman iniisip na ang Barca ay ganun kayo kaininsulto, pare. Para gumawa kayo ng ganyang kaguluhan, pakiusap dahil lang sa isang manlalaro, ganyang kaguluhan ang ginagawa nyo, pakiusap. Kaya lakas lang ng loob at tuloy lang. Ngayon, pumunta kayo sa Osasuna, pumunta kayo sa Real Sociedad, pumunta kayo sa lahat ng mga koponan.
Kunin nyo lahat ng bata at player na gusto nyo. Gawin nyo, gaya ng sinabi niya sa Onda Basca at Tele Bilbao noong isang araw. Sinabi niya na ngayon maghanda na lahat ng mga club sa País Basco ng Euskal Herria na kukuhanin nila lahat ng manlalaro. Sige, ayos na. Sobrang yabang, ang baba ng respeto. Tapos kayo pa ang na-offend. Bakit? Totoo ba? Sige na nga, kanya-kanyang patakaran sa pagkuha ng mga manlalaro. Pero nakakalungkot na ang isang club ginoo na buong buhay ay kagalang-galang tulad ng Athletic Club de Bilbao ay naging ganito na lang, naging meme na lang sa antas ng pamunuan at sa media, sobrang na-offend. Bakit? Gusto nyo ba talagang mas mataas pa kayo sa Barca, mas magaling pa kayo o gusto nyong higitan sila? Pare, aminin mo ang kahinaan mo. Pati na rin ang club tulad ng Barcelona. Aminin mo, wala namang masama, aminin mo lang, walang problema dyan. Anong problema kung aminin mong mas magaling ang Barca kaysa sayo? Mas marami silang resources kaysa sayo? Mas marami silang nilalaro at pinaglalaban ng tropeyo kaysa sayo? Anong problema ron, pare? Hindi ba kayo nakatapak sa lupa? O sadyang nag-iilusyon lang kayo? O nag-iilusyon lang talaga kayo? Hindi ko talaga maintindihan. Hindi nyo ba gets na si Nico William kahit bata at magaling gusto pa ring umalis para maglaro? Lumaban para manalo ng Champions, lahat ng titulo, hindi nyo ba gets? Tapos kukuha pa kayo ng Katalan na si Romero Barro? Grabe talaga, seryoso kasi kayo talaga ay nakakabilib. Nakakabilib ang ginawa ng Atletico de Bilbao. Tingnan natin kung may nasabi akong sobra. Humihingi ako ng paumanhin pero para sa akin, pinakamahalaga ang kababaang loob. Ang kababaang loob. At dito, kahit na parang hindi ito kababaang loob, pero naniniwala ako na may isang kupunan na hindi maliit, malinaw na hindi maliit. May isang kupunan na tinatawag na Atletico de Bilbao na hindi maliit na club, malinaw na malinaw. Malayo ang agwat ng club na ito kumpara sa Barca sa lahat ng antas. Maaring sila ang may pinakamalaking ego at feeling nila sila ang pinakamahusay. Karapatan nila yon pero kailangan nating kilalanin ang mga bagay, Ako, kapag ang Madrid o kapag ang City o kapag ang Bayern, pinahiya nila kami at sila ang mas magaling. Hindi ko sinabi na mas magaling ang team ko dahil hindi naman sila nagwagis sa kompetisyon. Kung ako yon, ilalagay ko ang sarili ko sa kalagayan nila para makiramay. Kung taga-atlete ako at may player akong gaya ni Nico William, at ngayon may dumarating na Madrid, may dumarating na Barcelona, may dumarating na Bayern de Munich, kumatok sila sa pintuan ko para bayaran ang clause ko na 60 milyong euro. Ako, mapupuno ako ng pagmamalaki. Mapupuno ako ng pagmamalaki na napag-usapan na rin ng kaunti. Wala akong pakialam, talagang wala akong pakialam. Dahil bilang tagahanga ng Atleti, masasabi ko na ang team ko ay mas mataas kaysa sa kahit sinong manlalaro. At babayaran nila ako ng 62 milyong euro. Pasensya na, 62 milyong euro. Sa tingin nyo ba kaunti yon? Noong nakaraang season, malinaw nang gustong pumunta rito ang isang manlalaro pero hindi nyo inaamin. Ngayon, inaamin nyo na at pati ang ahente niya pumunta pa sa Barcelona para ialok siya. Ngayong inamin yung kinuha niya gamit niya noong Huwebes, ano pa ang problema? Hindi ko talaga maintindihan. Dito, hindi dapat magkaroon ng kahit anong uri ng debate o problema o pagbubura ng mga mural. Ito ay tinatawag na egocentrismo. Sa pinakamataas na antas, ayun na, ng pinakamataas na paggalang. Alamin ninyo ang inyong posisyon na hindi kayo pwedeng makipagkompetensya sa Barcelona. Ayun na. Kahanga-hanga ang merito ng Atletico de Lisboa sa kasaysayan nito, isang hindi kapani-paniwalang tagumpay. Pero 40 taon na kayong walang panalo. Hanggang sa Copa del Rey, nung nakaraang 2 araw, siya ay isang mabait na bata na inilalabas ninyo. Ayaw ninyong umalis siya. Ayaw nyo rin ba siyang nandoon? Paki-Itali naman kahit kaunti lang. Kaunting pagmamahal din sa sarili. Pucha, tama na. Kung sakaling may hindi naintindihan sa sinabi ko, kailangan kong gawing mas malinaw.